Ako po ay isinilang na bininyagan po. Binyag po kasi ang tawag dun sa Philippine na Independiente na ang tawag po doon ay Aglipayano. Doon po kami na unang nabinyagan. Pagbuhat po doon hanggang sa kami po ay nag-aral na, yung Sunday po, nandun po kami sa simbahan. Nagsisimba, kasama po ang buong pamilya. Nung kami po ay nag-aral na, grade 5, ay ang eskwelahan po namin, ang aming pinag-aaralan ay ang Saragosa Central School. Ang harap po noon ay ang pinakamalaking simbahan sa munisipyo ng Saragosa. Meron pong tinatawag na religious education. Doon po ay tinuruan po kami ng mga Catholic Women's League kung paano po magiging Katoliko. Ako po ay bininyagan sa Kumpil. Kumpil po ang tawag nila. Grade 5 po ako noon. At bago ka po maging Katoliko, at bago ka tumanggap ng komunyon ng Katoliko, kailangan mabinyagan ka sa Kumpil. Lagi po kaming dumadalo, wala po kaming sablay sa pagdalo po ng pagsisimba tuwing linggo. Pwera pa po yung mga nobena. May nobena po yung Miyerkules po ang nobena. At ang isa pa po na aming talagang pinaghahandaan ay yan pong Pasko. Dito po sa Pilipinas, pagka po tumungtong na yung September 1, ang scope po ng Pasko ng Pilipinas, from September 1, tutugtog na po yung mga pamaskong kantahin. Yan po. Hanggang kwan po yan, January 6. Bakit po January 6? Yan po, pinagdiriwang po namin ang Three Kings na tinatawag. Kami naman po nung kasi, bagamat hindi naman po ganun kaalwa ang buhay, ang hirap pong bumili po ng Christmas tree. Maghahanap na po kami ng puno ng mambog. Ang korte po nun kasi, pag ganun po, talagang Christmas tree po yon. Puputol na po kami by the month of September po yon. Kailangan po namin kasing patuyuin yon. Tatanggalin po yung mga dahon, hintayin mo siyang malaglag. Bagasakan po talagang ganun po namin pinaghahandaan yung Pasko. Mga November 10 po, umpisa na po namin i-design po yung aming Christmas tree. Tapos po, pagdating po ng mga papasko, meron pong mga regalo. Kung ilan po yung miyembro ng pamilya, ganun din po kadami ang regalo. Basta po pagdating ng Pasko, masayang-masaya ang pamilya namin. At yung pong tinatawag na simbang gabi, December 15 po, hindi na halos kami natutulog ng mga bata. Kasi ang misa po noon ay alas 4, alas 5, alas 3 pa lang po o wala pa. Lalakad na kami papuntang simbahan. Ando na po kami buong pamilya. Siyam na gabi po yon. Ganun po namin ipinaghahanda po ang Pasko. Nung tinanong ko sa ministro, ang December 25 ba, birthday talaga ng Kristo? Ang sagot sa akin, wala tayong mababasa sa Biblia na ang December 25, birthday ng Panginoon sa Kristo. Manapa, yan ay doktrina ng mga pagano. Pero yung hindi mo naman birthday, pinag-celebrate nila. Anong kaalam-alam ang ating Panginoon sa Kristo na tungkol dyan sa may Christmas na yan? Yan ay talagang aral ng pagano. Kaya, napagtanto ko yan. Maling-mali yung nakabisnan ko, nakabisnan ng aming pamilya, na pagdiriwang ng Pasko. At maging lahat ng mga ginawa namin ng buong pamilya ko, halos ng buong angkan na doktrina Katolika, walang-wala para sa Biblia.
Mga kaibigan, binabati po namin ang lahat ng mga kapatid, mga may tungkulin dyan po sa lokal ng Clissock Field, sa Distrito Eclesiastico ng Nueva Vizcaya, at sa lahat po ng mga naabot ng palatuntunan ito. Narinig po natin sa bahagi ng paglalahad ni kapatid na Joel Alan Rivera, nung hindi pa siya kaanib sa Iglesia ni Cristo ay maituturing siya na isa sa talagang masiglang nakikilahok, nakikipagkaisa sa pagdiriwang o sa selebrasyon ng tinatawag na Paskong Disyembre. Yon ay nung hindi pa siya kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit dumating ang panahon ay naunawaan niya na yung Paskong Disyembre ay hindi po nakabatay sa katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Kaya nga po siya nagpasya na magsuri sa mga katotohanan ng sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, gusto naming ipagpaunang muli sa lahat ng aming mga televiewers, aming mga taga-subaybay, na sa paghahayag po namin ng katotohanan ng itinuturo ng Biblia, ay hindi maiwasang ibunyag natin ang kamalian ng mga paniniwala o gawain sa iba't ibang relihiyon. Katulad nga po ng ating tinatalakay sa pagkakataong ito ay patutunayan po natin. Tama kaya, totoo kaya na ang Disyembre 25 ay kaarawan ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo o ng ating tagapagligtas. At sa pagkakataong ito ay sasagutin din namin ang karaniwan pong itinatanong ng iba sa Iglesia ni Cristo. Bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi nakikiisa sa pagdiriwang ng Pasko o ng Christmas? At sinasabi nga nila na hindi raw ba namin ginugunita ang kaarawan ng ating Panginoon Jesucristo? Mga kaibigan, suriin na po natin. Talaga po bang Disyembre 25 ipinanganak ang ating tagapagligtas o ang ating Panginoon Jesucristo? Aalamin natin ano po kaya ang naka-impluwensya sa pagtatakda ng petsang Disyembre 25 sa di umano'y kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Mabuti po, pakinggan at panoorin po natin ito. Sa aklat na pinamagatang The Catholic Encyclopedia ay ganito ang sinasabi. Pinagmula ng petsa. Tungkol sa petsa ng kapanganakan ni Kristo, ang Ebanghelyo ay walang maitutulong, kundi sa kanilang mga pinanghahawakan ay nakasalig ang magkakasalungat na pahayag. Ang pagsisenso ay imposibleng gawin sa taglamig. Ang mga otoridad, bukod dito, ay nagkakaiba-iba tungkol sa kung maaaring pahintulutan o pahihintulutan ng mga pastol ang kanilang mga kawan na malamigan sa mga gabi ng tag-ulan. Pinatutunayan din sa aklat na Handbook of Christian Feasts and Customs ang ganito. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay udyok ng katotohanang ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano taong 275 ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na yon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na araw ng kapanganakan ng araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Litraiko. Paminsan-minsang nasasabi na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristiyanong pagtipistang pagano. Mga mahal na kaibigan, narinig naman po ninyong malinaw doon sa ating short feature na ano po ang inaamin ng mga otoridad Katoliko ukol sa kanilang ginagawang pagdiriwang ng Pasko o Christmas tuwing Disyembre 25. Ang sabi doon sa aklat na nakita ninyo, narinig natin, ang pagdiriwang ng mga pagano sa kapistahan ng Diyos na araw, yung tinatawag na Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, yung po ang nag-udyok sa pagpili ng Disyembre 25 na ipinagdiriwang na kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. At binanggit doon sa Catholic Encyclopedia tungkol sa petsa ng kapanganakan ng Panginoon Kristo. Ang sabi ron, ang Ebanghelyo anya ay walang maitutulong kundi
sa kanilang mga pinanghahawakan ay nakasalig ang magkakasalungat na pahayag. At binanggit din doon sa isang aklat, ang Natividad, yung kapanganakan daw ng ating Panginoon Kristo, ay isa lamang isinakristiyanong pagpipistang pagano. Ano po bang kahulugan ng pagano batay sa diksyonaryo? Makikita po niyo sa inyong mga monitor sa Webster's New World Dictionary sa page 1050. Ang sabi ron, pagano ang kabaligtaran ng Kristiyano. Isang tao na hindi isang Kristiyano. Hindi Kristiyano. Ay baka sabihin ng iba, ano naman ng masama ron? Kahit ba mula sa pagano pero napakaganda naman ng aming layunin. Ipinatutungkol naman namin yun sa ating Panginoon Kristo. Mga kaibigan, ano po ba ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol sa mga tunay na Kristiyano? Ang babasahin natin ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, dito po sa 4:17-18. Dinggin natin. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Mga kaibigan, mahigpit po ang tagubilin ng mga apostol sa mga tunay na Kristiyano. Tandaan natin, ang sabi ng Apostol Pablo, wag na ang wika kayong mamumuhay na katulad ng pamumuhay ng mga pagano. Ang mga pagano'y walang Diyos. At batay sa Efeso 2:12, ang mga pagano ay mga taong walang Diyos, kaya wala silang karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan. At batay po sa aklat ng mga awit 106:35 hanggang 36, sa halip na ang ginawa ng tao ay pagsunod sa utos ng Diyos, mga gawaing pagano ang kanilang isinakatuparan, sila ang wika ay tatanggap ng kaparusahan. Yan po dahilan mga kaibigan, kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi po nakikiisa sa pagdiriwang o sa selebrasyon ng tinatawag na Paskong Disyembre. Sa pagkatandaan natin mga kaibigan, ang mga tunay na Kristiyano, ang sinusunod ay ang mga kalooban ng Panginoon Diyos na itinuturo sa Biblia. Ano pa po ang lalong nagpapatunay na hindi po ukol sa ating Panginoong Hesukristo ang mga pagdiriwang na isinasagawa sa Paskong Katoliko? Ano pa po ang lalong nagpapatunay na hindi ukol sa ating Panginoong Hesukristo ang mga pagdiriwang na isinasagawa sa Paskong Disyembre 25? Ano-ano po ang ilan sa mga practices, mga gawain kung Pasko na kinuha rin sa mga gawaing pagano? Mabuti po, panoorin, pakinggan natin ito. Ang mga gawaing nakapaloob sa Paskong Disyembre ay pawang nagmula rin sa mga gawaing pagano na pinatutunayan sa aklat na Collier's. Ganito ang sinasabi. Itinuturing ng ilang otoridad na ang Christmas tree ay isang labi ng pagsamba ng pagano sa puno at tinutuntun ito sa matandang Roma at Ehipto. Ang paggamit ng mga evergreens o mga punong luntian tulad ng pine tree sa pagpapalamuti sa mga tahanan kung mga araw ng Pasko ay may hindi maipagkakamaling pinagmulan bago pa ang panahong Kristiyano. Sa panahon ng pagdiriwang ng Roma Saturnalia, ang laurel at iba pang luntian at mga bulaklak ay malawakang ginagamit sa mga prosesyon at palamuti sa mga tahanan. Ang mistletoe ay banal sa mga British Druids at pinaniniwalaang may maraming kapangyarihang mapaghimala. Ang ugaling pagpapalitan ng mga regalo sa Pasko ay nagsimula sa matandang kaugaliang Romano na tinatawag na Strene. Kung sa Saturnalia, ang mga mamamayang Romano ay ugali ng magbigay ng mga regalong pangmabuting kapalaran, Strene, na mga prutas, mga matamis, o ginto sa kanilang mga kaibigan.
Mga mahal naming mga kaibigan, sana po napansin natin, mula pa sa unang bahagi ng ating pagtalakay hanggang sa ating pagtalakay ngayon, napansin po ninyo na hindi lang ang pagtatakda ng petsang Disyembre 25 ang naimpluwensyahan ng mga gawaing pagano. Kahit po yung mga practices, mga ginagawa na nakapaloob pagka may pagdiriwang ng Paskong Disyembre, isipin ninyo mga kaibigan, nagmula rin sa mga gawaing pagano. Mula sa mga Christmas decors, katulad nung Christmas tree, yung pagpapalitan ng regalo o exchange gifts, yan po ay naimpluwensyahan ng mga gawaing pagano. Pero binibigyan din namin, hindi po masamang magbigayan. Pero pagka nagbibigayan o magbibigayan ang mga tunay na Kristiyano, hindi po dapat naiimpluwensyahan ng alinmang gawaing pagano o ng anumang hidwang pananampalataya. Ngayon, ang sabi ng iba, di wala pala kaming Pasko. Wala raw Pasko ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, nagdiriwang po kami ng Pasko o Paskwa na nauukol sa ating Panginoon Kristo, nakabatay po sa binabanggit sa Biblia. Paano po ba ang tunay na pagdiriwang ng Pasko o Paskwa na nauukol sa ating Panginoong Kristo, alinsunod po sa nakasulat sa Biblia? Pakinggan po ninyo nakatala dito po sa unang Korinto, sa 5:7 hanggang 8, ganito ang ating mababasa. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo mayroong Pasko o Paskwa. Gaya nga ng binasa natin sa Biblia. Pero yung Pasko o Paskwa na ipinagdiriwang ng Iglesia ni Cristo, hindi po yung hiniram o kinuha sa mga pagano, kundi, ang sabi ng Apostol Pablo, ipagdiwang ang wika natin, ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan niya ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Paano ho gagawin yon? Yung kalinisan at katapatan, sa pamamagitan po ng malinis na paraan ng pamumuhay at katapatan sa pagsunod sa lahat ng mga kalooban ng Diyos. At binabanggit ng ating Panginoon Kristo sa Lucas 9:23, kung gusto nating sumunod sa Kanya, gagawin natin yung pagsunod araw-araw. Hindi po Disyembre 25 lang. Sapagkat ang sabi ng Biblia, naihandog na ang wika, ang kordero o pampaskwa, ang ating Panginoon Kristo. Ngayon kung ang tanong po mahalaga po ba sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagkapanganak ng ating Panginoon Kristo? Abay, napakahalaga po. Sabagat gaya nga ng binabanggit sa Lucas 2:11 at 13 hanggang 14, makikita nyo sa inyong TV monitor, ipinanganak ang wika ang tagapagligtas. May mga anghel na nagdiwang. Ang sabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kaibigan, kung ang tanong kami po bang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagpapahalaga sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo? Abay, opo. Ikinagagalak po namin at ipinagpapasalamat namin sa Panginoon Diyos na ang Panginoon Kristo ay isinilang. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, isinilang sa atin ng isang tagapagligtas. Ngayon, gustong-gusto man naming ipagdiwang ang kaarawan ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, wala nga pong record o tala sa Biblia. Wala pong natala sa Biblia na ipinagdiwang ng mga unang Kristiyano ang kanyang kapanganakan. Pero alam po ng marami ang stand at ang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo. Kinikilala po namin ang Panginoon Kristo ay tagapagligtas. Kinikilala namin, batay sa Biblia, ang kanyang ililigtas ay ang mga natubos niya. Alalaong bagay, ang mga kaanib
sa Iglesia ni Cristo, batay sa Gawa 20:28. Kaya kung atin pong pag-aaralan, mga kaibigan, ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, siya bilang Pasko o Paskwa, ay hindi po sa kanyang kapanganakan, kundi sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagtubos nung siya ay mamatay sa krus. At yung kanyang kamatayang iyon ay para sa kanyang iglesia. Kaya nga mga kaibigan, ang Biblia po ay may itinuturo na ang dapat alalahanin ay ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo. At yun ay mababasa natin dito po sa 1 Korinto 11:23 hanggang 26. Ganito po ang ating mababasa. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kaibigan, ang isinagawang ito ng mga unang Kristiyano na pagbabanal na hapunan na kung saan ay mayroong pagkain ng tinapay na pinagpira-piraso at mayroong pag-inom ng katas ng ubas, ito ang Santa Cena o banal na hapunan, ganito rin isinasagawa ng Iglesia ni Cristo ngayon bilang pag-aala-ala sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kaya, uulitin po namin mga kaibigan, napakalaki po ng pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa kapanganakan ng Panginoon Kristo. At ito'y inihayag namin hindi sa pakikiisa o pakikisama sa pagdiriwang ng tinatawag na Christmas o Paskong Disyembre. Pagkat wala hong ganyan turo sa Biblia. Uulit-ulitin namin. Yan hong ginagawa ngayon tungkol sa Paskong Disyembre ay na-impluensyahan ng mga gawaing pagano. Ngayon, sasabihin ng iba, kay anong petsa itinakda nila yan, makisama na lang kayo. Total, masaya naman yan Mga kaibigan, nusunod po ng Iglesia ni Cristo, yung mahigpit na tagubilin ng mga apostol. Ang mga tunay na Kristiyano, hindi po dapat makisama sa mga pagano at sa kanilang mga gawain. Mga kaibigan, gusto po ninyong maisagawa ang tunay na pagdiriwang tungkol sa ating Panginoon Kristo bilang Pasko o Paskwa? Tiyakin po natin, kasama tayo sa mga nakinabang sa kanyang kamatayan. At sa Gawa 20:28, sa salin po ni Ginoong Lamsa, ang mga natubos ng dugo ng Panginoon Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya kung merong mga taong nakapagsasagawa ng pagdiriwang ng Pasko o Paskwa na nauukol sa ating Panginoon Kristo, ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang ginaganap o ginagawa ng mga Katoliko at maging ng iba't ibang Protestante na di umano'y pagdiriwang sa kapanganakan o sa kaarawan ng pagsilang ng ating Panginoon Kristo tuwing Disyembre 25, hindi po namin matatanggap. Sapagkat yan ay hindi lamang wala sa Biblia, salungat pa sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ang mga gawaing nakapaloob sa pagdiriwang ng Christmas o Paskong Disyembre, uulitin po namin, nagmula sa mga gawaing pagano. Mga kaibigan, yun lang po sana maiisip natin Tuwing makikiisa ang tao sa pagdiriwang diyan sa Paskong Disyembre, hindi po nila namamalayan na sila ay nakikisama sa isang uri ng pagdiriwang na sa halip na yun ay ipatungkol nila sa ating Panginoon Kristo o sila ay mabanal, sila po ay naliligaw sa katotohanang ikapagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, tandaan natin ang mga tunay na Kristiyano, ang tanging saligan ng kanilang paglilingkod sa Diyos, sa kanilang pagrelihiyon, ay ang mga katotohanang itinuturo ng banal na kasulatan. Yan po dahilan, mga kaibigan, kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi nakikiisa at hindi makikiisa
sa alinmang pagdiriwang na may kinalaman niya sa Paskong Disyembre. Ito po ang iiwan naming katanungan sa inyo. Pagkat yun ang sinasabi ng iba, masaya raw yung kanilang pagdiriwang ng Pasko. Ano po kaya ang mapapala o mapapakinabang ng tao sa ilang araw na masayang pagdiriwang kung yun naman ay magdadala sa kanila patungo sa tiyak na pagkapahamak ng kanilang kaluluwa magpakailanman. Kaya hindi po katakataka mga kaibigan na napakarami ng nagsuri sa mga aral na sinasampalatayan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang isa ay si kapatid na Alan Joel Rivera at sa pamamagitan nga po ng kanyang pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayan sa loob ng Iglesia ay napatunayan niya ang kamalian ng mga aral at gawain doon sa kanyang dating relihiyon. Kaya ngayon ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Balikan po natin siya. Kaya nung nalaman ko ang tunay na aral ng Diyos, talagang naalala ko po yung mga sakripisyo namin buong mag-anak. Walang-wala pala yung mga ginawa namin pagpapagal. Yung mga ginawa namin mga paglilingkod, araw at gabi, wala palang kabuluhan yun. Kaya po, nilisan ko ang Katoliko. Sa mga pagsamba po namin, sinasama po namin sa panalangin namin na ang aming mga magulang, mga kapatid, matawag din sa iglesia. Kung hindi man ngayon, sa mga susunod pong araw. Kasi po nalaman namin, nasa iglesia ang kaligtasan. Masaya man kaming ipinagdiriwang yung Pasko, masaya man kaming buong pamilya na ginagawa yung panggawain pangreliyon na wala naman sa utos ng ating Panginoong Diyos. Wala pong kabuluhan. Mga kaibigan, hangad po namin ang ginawa nating pagtalakay ay patuloy pong nakatutulong sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.